Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Mazda Scram Wagon 4x4 K6E engine, 660cc, 64 horsepower at 6,500 RPM. Then meron itong maximum torque na 103 Nm at 3,500 RPM. So yan, ito yung unit natin ngayon. So Sporty Edition Mazda Scram. Ito yung kanyang headlight, so original na headlight. So napakanda pa ng headlight natin. Yung kulay ng ating unit mga kol is pearl white. So Ansal urethane po yung gamit natin na pintura para mas maganda sa katagalan yung ating unit. So fully tinted, high roof po siya na variant mga kol. Dito makita natin meron tayong stainless na bumper. So, ito yung design na napili ng ating customer. So, complete LTO registered na po ito mga kol. Ayan. Then, makita natin dito sa gilid is naka 14 inches Magwells Japan original. Ayan po yung kanyang gulong. So, surplus na gulong pero maganda pa. So, 2022 yung model niya. Pero makapal pa ito. Hindi po siya expire. So, kompleto siya sa fender light, left and right. Then dito yung ating side mirror is stock lang. Wala siyang accessories na nilagay. Then yung ating side mirror is auto fold po yan and retractable. So kompleto po siya sa rim visor. So makita natin dito, ito yung black, ayan, hanggang dito based sa request ng ating customer. So dito naman sa likuran, kita natin meron siyang original na spoiler. Ayan. Yan po yung kanyang original spoiler, third light, then yung kanyang windshield washer sa likuran. So yung kanyang spray, then wiper, kompleto siya. Then meron siyang chrome, basta mga sporty and samurai edition, meron siyang mga chrome dito sa dulo. Then meron siyang stepboard. So ito yung design rin na napili ng ating customer. So open natin, ayan. So ito yung likuran natin. So meron siyang brand new na mating. Nandyan pa rin yung original, din nilagyan natin ng bago. So ganyan po kalaki ng space ng ating every wagon or Mazda Scram wagon. So makita natin dito naka-plastic na po yung gilid. Then meron siyang lagayan dito. Ayan o. Tapos yan, felt black yung gamit natin. Lahat ng unit natin is ginamitan natin ng black felt. Then dito meron tayong charging port. Ayan. Then, yan, pakita natin yung charging port natin. Ayan po yung charging port. Then dito nakatayo na yung tail light natin. So dito naman tayo sa harap. Yan, so manual sliding lang po ito mga kol. Ayan, ito yung kanyang upuan. So makita natin dito brand new yung mating natin. Then dito sa gilid is naka-plastic cover po yan. Then ito yung upuan natin. Pwede natin yan i-move forward. Then pwede natin yan i-atras. Then yung kaganahan sa mga ganitong upuan is kung gusto natin na mas komportable tayo, pwede natin yan ihiga yan. No? So yan yung kagandahan sa mga minivan, lalo na pag mga wagon na variant. Kasi pwede natin yan recline. Kung gusto natin na pag nakahiga tayo, ayan. So di ba? Ganda. Tapos meron pa siyang armrest dito din with cup holder. So dalawang cup holder po yan. Then power window din, both left and right sliding. Yan po makita natin. Then makita din natin dito meron siyang child lock para safety ng mga bata. Pag nakababa po yan, ibig sabihin po niyan is naka child lock, then taas is naka free. So pakita natin yung natin upuan pag naka fold. Kung gaano ka laki yung space. Yung gagawin lang natin mga kol is hilain natin to. Ayan. Then, meron tayong hilain dito sa likuran. Pakita natin. Ayan, ito. Then, ganyan. So, ganun din sa kabila. So, open natin yung sa kabila. Ayan, hila natin dito. Ayan. Then, ayan. So, ganyan kalaki yung space ng ating minivan. So pakita natin dito tayo. Doon yung camera natin para mas makita natin. Yan po. Pwede natin to gawing camper van mga kol. Ayan, makita natin. O yan. So pwede tayong makahiga dito.
So kasya po yung 2 tao. So napakaganda po ito kung meron kayong negosyo at saka nagbabalak kayo na mag-camping. So napakasulit po nito. Kasi nunid na hindi na tayo kailangan na mag-book ng mga hotel. Pwedeng-pwede na po dito sa ating loob ng minivan. So open lang natin konti yung ano natin, mga window para for safety, hindi tayo ano sa loob. Anong tawag niyan? Suffocate. So yan. Then balik natin lahat kabilaan. So dito tayo sa gilid. Pakita natin yung ating mga jack. Ayan, so yung ating freebies. Ito yung jack natin, tie wrench, at saka yung riser dito sa gilid. Yan, brand new matting, ganun. So naka-plastic lahat dito. Yan dito sa harap. Ayan. So before natin makalimutan, meron pala tayong extra mini fan. Ayan, so check natin dito. Huwag ilaw ba? Ayan, goods. Ayan, so goods. Dito naman sa harap, yung ating main power window switch. Yan po yung ano natin. So start natin para mas ano natin. Ayun, andar. So auto fold na side mirror. Ayan, so kita natin. Baba natin left and right na power window. Ayan, auto fold. Pakita natin uli. Ayan. Then adjust sa mirror. Dito lagay natin sa left. Yan, kita natin, ayan o. Then, pag tutunog na yan, ibig sabihin is naka-full adjust na po yan mga kol. Ayan. Then, baba. Then, taas. So, good slot. So, kabilaan, yung mga window. Check natin left and right. So, gana lahat. So, dito naman, makita natin yung ating steering wheel. So, yung steering wheel natin mga kol is ginamitan natin na secondary gearbox or baki-baki. So yan po yung nakita natin na pinaka-safe na paraan sa ating conversion para hindi natin magalaw yung original na steering natin sa ilalim. So ginamitan lang natin na secondary gearbox. Maging zigzag siya mga kol para from the right hand drive mailipat natin into left hand drive yung ating minivan. Ayan, dito naman yung ating wiper, signal light, left and right, then yung wiper dito sa gilid. Yung headlight naman dito, park light, then yung ating headlight. Ayun. So dito naka 7 inches touchscreen stereo with reverse camera tayo. Then meron tayong ano dito, meron tayong center mirror, rear view mirror, ilaw dito. Then meron tayong lagayan dito. Then, dalawang, ito yung kanyang papeles. Ayan, complete LTO registered na po yan. Left and right, yung ating sun visor. Ayan, so punta tayo sa natin. Ito naman yung ating legroom, medyo hindi siya gaano kalakihan. Ito yung accelerator pedal. Ito yung sa brake pedal, din yung sa parking brake pedal natin. Ayan po yung clearance niya, dapat ganyan. Ibig sabihin is naka-free po itong ating parking brake pedal or yung ating handbrake. Yan po yan. So, dyan nilagay yung handbrake. Ayan o. Yan po yung pag naka-handbrake din, nakataas po pag naka-free. So, check natin yung makina natin. Ayan. So, tingnan natin dito. Ayan. So, ito yung makina natin. So, yung makina natin is K6A engine, 660cc, 64 horsepower. Then, meron itong 103 Nm at 3,500 RPM. So, naka-turbo po ito mga kol. Pakita natin. Ayan. So, dito, pakita natin mga kol. Ayan, pakita natin dito. Ito yung turbo natin, ito yung mga vacuum sa turbo natin, then ito yung injector natin, then oxygen sensor, yung kulay red na yan, then ito yung PCB valve, dito tayo magdagdag ng oil, halimbawa mag-change oil tayo, then camshaft sensor nandyan, then yung ating injector tatlo, so yan po yung nandyan, then yung ignition coil is nandito po sa ilalim na to, dyan po yung ating ignition coil. At saka yung ating spark plug. So, lipat tayo dito sa kabilang side. Yan. Dito ka.
Yan. So, dito naman yung ating gas tank opener. Ayan. So, ito yung gas tank opener natin. Ayan, oh, nag-open siya. Yung chassis number natin is nandito. Ayan. Then, kita natin, open natin yung makina natin dito. Ayan. So, kita natin yung ating throttle body. Then, yung ating alternator, aircon compressor. Then, ito yung ating air filter housing, main fuse box. Ito yung stick ng ating engine oil, dipstick. Then, sa ATF natin is ito, automatic transmission fluid. Ayan. So, lahat na yan mga kol is bagong change oil, bagong ATF. Lahat ng unit natin is binago talaga natin lahat. Ayan. So, dito tayo sa hood. Open natin. Ayan. So, ito yung stick niya. Then, yung ating brake fluid reservoir, coolant reservoir, then yung ating radiator cap, then yung ating windshield washer reservoir. So, yan po yung unit natin na tag 290,000 na 4x4 Mazda Scram wagon. So, all in, yan po yung kinalabasan. Kung gusto nyo mag-order, visit lang sa ating Facebook account, Dudong Lagan Surplus, at saka yung ating Facebook page, Surplus TV page. Then, maaari nyo kami i-contact sa aming contact number na 0920-3394607 or sa ating TM 0917-8252-412. So, yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then, click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya ito. At saka, i-shoutout ko pala yung may-ari nito, si Mr. Pinuela. So, dadalhin po ito sa Luzon. So, yan lang po. Ingat and God bless po.